panibagong video na naman, panibagong expose na sigurado, i-deny na naman ni Claire Castro ng Malacanang at ng kanyang mga bayarang vlogger at media at sasabihin na ito po ay fake news. Pero mga kababayan, ang unang video na lumabas ay nakita ang isang tambaloslos. So ito ay nakita naman yung mga miyembro ng Marines na nagkakarga nitong maleta na punong-puno ng pera. At para po sa mga buaya na nakikiparte sa maanumalya po na pagnanakaw sa flood control ng ating bansa. Kaya nga tayo nasa krisis, nadagdagan pa dahil sa gyera sa gitnang silangan. Kaya nga nagsasabi na bakit nyo sinisisi si Bongbong Marcos? Bakit? Sino po ba yung utak ng corruption? Sino po ba yung nag-release ng mga saro na yan? Sino po ba yung pumipirma sa maanumalyang flood control project, sa maanumalyang budget na puno ng insertion at allocable fund? Pero bago pa tayo lumayo, norin natin. Yun o. Sana all. Chapter ni boss. Hindi na bago mag-election. So yan ang pangalawang video ha. Balikan natin. Okay? Yung naunang video na nakita si Tambaloslos o isang Tambaloslos na nakatalikod. Yan. Yan ang pagkarga, diskarga. Kasi diniskarga at nilipat sa isang bulletproof na mga sasakyan. Sa mga bulletproof na sasakyan, mantakin nyo, mga kabayan po natin. So, sasabihin na naman nila na fake news yan. Alam nyo, itong gobyerno ni Bongbong Marcos, ito yung mga pananakot nila. Ang galing nila manakot, no? Sa mga ganitong klaseng paglalabas ng mga videos na imbis na imbestigahan. Alam mo, pabor na pabor ako kung papaimbestigahan itong mga Marines. Si Atty. Baligod, of course, si Congressman Mike Defensor. Dahil dito magkaalaman kung sino nga talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Ipatawag sa Senado, sa House of Representatives, Ombudsman, no? At kunin ng kanilang mga kaalaman. Magpaliwanag sila. Questionin ng mga senador para magkaalaman. At syempre, dapat isa publiko. Alam mo, gustong-gusto ko sa Blue Ribbon kaysa sa Ombudsman at sa NBI. Kasi hindi naman nila sinasa publiko yung sagutan and question and answer. So, ano yan, sila-sila lang, hindi naka-video. Unlike dito sa Blue Ribbon sana, kung itong si Ping Lacson ay hindi nag-cover up, kung itong si Ping Lacson ay hindi kasabot sa corruption, okay sana. Kaso mga kababayan po natin, ayaw nila pa imbestigahan. Lumalabas na po yung video. Tapos sabihin nila na fake news pananakot. Parang kalusugan lang ito ni Bongbong Marcos. Na ayaw nila ilabas kung anong tunay na sakit, anong tunay na kalusugan ni Bongbong Marcos. And aminado naman si Claire Castro na may masakit talaga kay Bongbong Marcos. Pero ayaw nila ilabas sa publiko para sana malaman natin lahat. Tapos yung mga nagtatanong, nagki-question, lalong-lalo na sa mga video na nilalabas nila na hindi naman convincing, kaduda-duda. Ang kanilang rason ay matinding pananakot. NBI, Ombudsman, yan ang kanilang matinding pananakot. Simple lang, lumabas si Bongbong Marcos, mag-live stream siya, nandyan yung media, nandyan yung vlogger, magsalita siya, bigay siya ng statement, sagutin niya. Personal, yung mga katanungan, wag yung puro sila pagdidimanda sa taong bayan na nagtatanong kung ano ang tunay na kalagayan ni Bongbong Marcos. At dahil dyan, yan din po yung ating pag-uusapan at yan po yung ating isusunod. Yung mainstream media na mga kupal, nandun naman sila. Kung sinasabi nilang totoo ang video na yan, bakit pa nila tanongin si Claire Castro? At bakit kailangan pa nila ipapaverify kung AI ba o hindi? Kung nandun naman ang mainstream media, di ba utak? Parang lalo silang nabubuking. Kasi tanongin mo si Claire Castro, AI daw yung video na yan. Bakit ito patatanongin? Kung kayo na nasa mainstream media, alam nyo na totoo yan. Bakit nyo patanongin? Sa inyong sarili, ma-justify nyo eh. Pwede nyo sabihin na hindi yan AI. Totoo yan, nandun kami. Bakit nyo pa itanong kay Claire Castro at i-verify? Yan po yung ating pag-uusapan. At bago natin i-play ang video na sinasabi ko, ang sabi po ng Palasyo at ng NBI, sudden coordinated surge in disinformation about Marcos' health meant to destabilize government. Alam nyo mga kababayan po natin,
yung salitang destabilization sa gobyerno, sila yung nagpapalabas yan. Sila yung nagpapatrending ng salitang destabilization, destabilizer, ano pa yung tinatawag, distractor. Sila po yung nagpapatrending yan. Sila po yung gumagawa ng mga words na yan. Kasi paano nagiging destabilization sa gobyerno yung pagtatanong sa kalusugan ni Bongbong Marcos? At kailan pa sa palasyo sa NBI, kailan pa naging disinformation yung pagtatanong at paghihingi ng tunay na status ng kalusugan ni Bongbong Marcos? Kailan pa naging disinformation kung tayo po na mga taxpayers ay hinihingi natin ano ba ang kalusugan ni Bongbong Marcos? May mga nakikita tayong videos, may nakikita tayong mga nagtitrending, tinatanong natin, siya ba talaga ito? Totoo ba talaga ito? Na nandito siya, dinala siya dito? Totoo ba itong lumalabas na ito? Eh, ang ginagawa kasi nila, pananakot mga kababayan po natin. Na imbis ilabas nila si Bongbong at sabihin sa taong bayan, o ito, ang presidente namin si Bongbong, walang sakit, malusog, taliwas sa inyong sinasabi, taliwas sa mga lumalabas na information. Ito ang paniwalaan nyo, talagang nakikita nyo sa harapan nyo. Yung problema, hindi naman nila nilalabas. Ilang araw na ngayon. Yung kanyang health bulletin, hindi nila nilalabas. Tapos ang pagtatanong ay isang destabilization sa gobyerno. At dito sa mga mainstream media, mga kababayan po natin, na tila ba mukhang naging kasabwat nila, magtatanong pa. Kung ang media, pinasa sa kanila, ang pagkakalam nila is original, bakit sa press con, tanungin mo pa kung AI o hindi? Alam naman ng mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, Tayo, matitino na taga-mainstream media. May matino ba na mainstream media? Ikaw, Claire Castro, matino ka ba? Matino ba yung pag-uutak mo? Ipudya, sa buong buhay mo ang laman ng utak mo is paninira sa mga Duterte. Tapos babalik ta rin mo na yung mga Duterte yung nagdi-destabilize, yung mga Duterte supporters yung nagdi-destabilize. May mga dala-dala ka pa nga na mga na mga props, di ba? May mga nilalabas-labas ka pa dyan ng mga printed ng mga sinabi ni Tatay Digong noong mga nakaraan pa. Ginagamit nyo. No? Kayo nga nagsasabi na ang corruption nagsimula sa Duterte administration. Pero hindi nyo kasuhan kung talagang may nakita kayong corruption, which is kayo yung nasa gobyerno at sobrang galit nyo sa gobyerno noong nakaraang administration. Kayo nasa gobyerno, sobrang galit nyo sa nakaraang gobyerno. It means administration, meaning administration ng Duterte. Tapos, hindi nyo kakasuhan. Yun nasa kapangyarihan Diba? So ngayon, mga kababayan po natin, sa usaping fake news, dapat ilalabas nila ang katotohanan para malaman na hindi talaga fake news. Maglabas sila ng video, maglabas sila ng mga picture. Ang tanong, nasaan yung live coverage ni Bongbong? Nasaan yung live stream niya? Nakaharap yung mainstream media, kaharap yung mga vloggers, no? Kurutin niya yung mukha niya para makita na totoo talaga siya, hindi siya AI. yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan na Pangulo na event Sige. ay AI lamang o totoo. So kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on our part, on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. Yes, we are supporting the government. Kaya nga kami nagbabayad ng buwis Yes, we are supporting government. Kaya ang gusto nga namin makulong yung mga mastermind na yan Pero hindi namin suportado si Bongbong Marcos, yung budol, at yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Okay, ito yung challenge natin ngayon. Mga kababayan, nabanggit ni Claire Castro na alam naman daw po ng mainstream media ang katotohanan. Okay, now we are challenging yung mga malalaking mainstream media, yung mga reporters. Sige nga, sabihin nyo na totoo
yung mga nilalabas ng Malacanang, i-justify nyo. Sabihin nyo, nandun ako, nakita ko, nakurot ko si Bongbong, natanong ko personal, napicturean ko personal, nagselfie kami. Sige nga, patunayan nyo nga po. Kasi, bakit pa itatanong ng mystery media kung AI o hindi? Kung sila mismo, alam nila sa kanilang sarili na hindi ito AI at mali yung mga tinatanong ng taong bayan. Bakit yung ba itatanong kay Claire Castro? Kung kayo mismo ay witness na totoo, yung mga videos na yun, hindi manipulated, hindi AI, hindi edited, pati yung mga picture. Bakit pa kayo magtatanong? So, ibig sabihin yung mainstream media, hindi nila alam kung ano rin ang katotohanan sa mga lumalabas na video at picture. Basta report lang sila, basta upload lang sila. O, depende sa bigayan. Di ba? Tayo po, mga kabayan po natin, ayaw natin magpakalat ng fake news. Hindi ko gusto yun. Kaya ako madalas nagtatanong, totoo ba ito? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Dapat i-confirm ng Malacanang, ilabas yung health bulletin, o lumabas si Bongbong Marcos. Kasi gusto natin matulungan din sila na patunayan ang claim nila na fake news, yung mga pagtatanong at yung mga allegation na may masamang sakit na si Bongbong Marcos. Di ba? E kung makita namin na, ayun, malusog. Yun, actual, oh. Eh di, bakit pa tayo magtatanong? Eh bakit pa mag-iisip ang mga tao? Siyempre sa sakit niya, alam na natin na may sakit siya. Di ba, inamin nyo nga mismo sa Malacanang. Pero ang gusto natin, ano pa talaga ngayon yung status ng kanyang kalusugan. At dahil dyan, pakilike naman ang video ito at kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman mga kababayan. At huwag natin kalimutan ang mali-malitang pera na diniliver sa mga kongresista at itong mga bagong videos na nilabas ni Attorney Balicod. Kung totoo ang sinasabi ni Congressman Pulong Duterte na nagpatay-patayan lang para malihis ang isyo sa nakaw, sa mali-maleta, o sige, ibuhay naman pala, balik na tayo muli sa usapin ng flood control project at kailan nyo ipapakulong ang mastermind, Claire Castro. Saludo.